Maaaring napapaisip ka, kung talagang may paraan kung paano makaalis sa rat race, at ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga tao na parang kay bilis umangat sa buhay, habang ang iba naman ay tila paulit-ulit na lang na kinakapos, at palaging kulang sa kalagayang pang-financial. Kaya naman sa ating video ngayon, ay ating pag-uusapan ang 5 bagay na ginagawa ng mayayaman, na hindi ginagawa ng mahihirap, kaya kung handa ka na ay let's start now. Number 1. Ang mag-set ng goal. Ang mayayaman ay palaging nagsiset ng goal, mapa long-term man o short-term goal, ay palagi silang may plano, at totoo ito. Dahil ang paggawa ng goal ay hindi lang nagbibigay sa kanila ng clear na target, kundi nagsisilbi rin itong roadmap, para mas malinaw nilang makita ang daan papunta sa pangarap nilang tagumpay, dahil ang paggawa ng malinaw na layunin, ay di lang magpapataas ng iyong successful rate, kundi tumutulong din ito, upang ikaw ay mas maging organized sa araw-araw, sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga action plan araw-araw, ay mas nagiging malinaw din ang pag-abot mo sa iyong pangarap, dahil sa maliliit na hakbang na iyong nagagawa, ay mas nagkakaroon ka ng momentum na lalong nagbibigay sa iyo ng lakas, para abutin ang iyong mga goal. At kabaligtaran sa mga average na tao, na random lang ang ginagawa sa araw-araw, hindi sila nagsiset ng goal. Kaya wala rin silang tiyak na hakbang, kung paano maabot, ang kanilang mga layunin, dahil sabi nga ni Benjamin Franklin, na if you fail to plan, you are planning to fail. Number 2. Pagbabasa ng mga libro. Dahil ang mayayaman ay naniniwala sa kahalagahan ng constant growth. Kaya naman, isa sa patuloy nilang ginagawa ay ang magbasa ng mga libro, at isa na nga sa mga halimbawa dyan, ay walang iba kundi ang matagumpay na bilyonaryo na si Bill Gates, kung saan siya ay nakakatapos ng 50 na libro bawat taon. Dahil ang pagbabasa ay hindi lang nagpapatalas ng isip, kundi tumutulong din ito upang ikaw ay magkaroon ng sapat na kaalaman, na maaaring magamit mo upang paunlarin ang iyong sarili, kaya napakahalaga na maglaan ng kahit 30 minuto sa araw-araw, upang magbasa ng mga libro, dahil sabi pa nga na the more you learn, the more you earn. Kaya imbes na manood or mag-scroll sa mga walang kwentang content, ay mas piliin mo na lang na ilaan ang iyong oras sa pagbabasa ng mga libro. Number 3. Financial planning. Dahil ang pagkakaroon ng financial planning ay isang mahalagang kasanayan, kung ikaw ay nagnanais na yumaman, at isa ito sa mga pillar part ng financial literacy na mayroon ng mga mayayaman, dahil sila ay palaging mayroong plano, sa kung saan nila ilalagay ang kanilang pera, kung ito man ay sa kanilang mga investment, or kaya ay sa pagpapalaki ng kanilang mga assets, or kaya ay para sa mga bagong business opportunities, na kanilang matutuklasan. At kaiba sa mga average, na namumuhay lamang ng paycheck to paycheck, at wala silang pakialam sa kung saan mapupunta ang kanilang pera, kumbaga income, minus expenses, equals ipon, at yun ay kung may matitira pa. Dahil kadalasan pa nga na mas mataas pa ang kanilang expenses, kaysa sa kanilang income. Kaya naman napakahalaga na ikaw ay magkaroon ng plano. Pagdating sa iyong kaperahan, at una nga ay ang matuto kang mabuhay ng simple, at magtipid kahit sa maliliit lang na bagay, matutong mag-budget at maglista, ng lahat ng iyong mga gastusin kada buwan, ito ay para malaman mo kung saan mo nagagamit ang iyong pera, at kapag alam mo na kung saan ka mas gumagastos, ay subukan mong bawasan ito. At ang matitipid mong pera galing dito, ay siyang ilaan mo naman para sa mga investment opportunity, or kaya sa iyong emergency fund. Number 4. Pag-i-invest. Dahil kadalasan na sa atin na ang alam lang sa financial literacy ay ang magtipid para may maipon, at tama nga naman ito, pero kung gusto mo talagang yumaman, ay dapat mo rin matutunan kung paano ang mag-invest, dahil ang pera kahit gaano man ito kalaki, ay lumiliit ang value dahil sa pagbilis ng inflation. At iyan ang iniiwasan ng mga mayayaman, kaya kung mapapansin mo ay madalas silang mag-invest, or mag-acquire ng mga assets, kung saan ina-allocate nila lahat ng kanilang mga pera, upang patuloy itong lumago, at mapigilan ang pagkaubos at pagkawala nito dahil sa inflation. Kaya kung nais mo talagang yumaman, at magkaroon ng financial freedom, ay kinakailangan mong matutunan kung paano ang mag-invest, at magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro na tungkol sa investment, or pag-attend ng mga seminar, or panunood ng mga podcast na related sa mga investment, or pag-acquired sa isang financial expert. Dahil ang pagkakaroon ng financial freedom ay hindi lamang makukuha sa pagtitipid,
or sa pagsisikap na mag-ipon, ano pa't kinakailangan mo rin na matutong mag-invest, di lang para sa mga pangangailangan mo sa hinaharap kundi para rin mapigilan ang pagbaba ng halaga nito. Number 5. Pag-take ng risk. Ang pagiging risk-taker ay commonality of character na ng halos lahat ng mga successful, dahil halos lahat ng bagay ay involved sa risk. Kaya naman kung gusto mong maging successful sa buhay, ay kinakailangan mong mag-take ng risk, dahil sabi pa nga ng CEO ng Facebook na si Mark Zuckerberg, na the biggest risk is not taking any risk. Dahil ang mga successful ay naniniwala na ang malaking pagkatalo sa buhay, ay hindi ang matalo or mag-fail, kundi ang hindi paggawa ng anumang aksyon, na makakatulong sa iyo papalapit sa iyong mga goals. Kaya huwag kang matakot na mag-take ng risk, at iwasan mo rin ang mag-overthink, dahil ang mga tao na hindi nakakaahon sa buhay, ay sila ang mga takot na mag-fail, ma-reject, or takot na magkamali, at sa halip ay paglabanan mo ito, dahil sabi pa nga, na hindi mo malalaman, kung hindi mo susubukan. At iyan ang 5 bagay na ginagawa ng mayayaman, na hindi ginagawa ng mahirap. Una ay ang mag-set ng goal, ikalawa ay pagbabasa ng mga libro, ikatlo ay ang financial planning, ikaapat ay pag-i-invest, at ikalima ay ang pag-take ng risk. At dito nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa iyong panunood. Please like, share, and subscribe. Thank you.